Ngayong kumpleto na ang apat na magbabardagulan para sa semifinals. Nagkagayon namang apat na letter C na mga kupunan. Nangunguna ang Creamline, Choco Mucho, Signal at Cherry Tigo. Sa video ito, ano ang dapat nating i-expect sa apat na magbabakbakan sa semifinals? Just Valley, pa-shoutout daw si Just Valley, hello. Baka naman may pa-edit ka dyan ng mga videos. Sa ngayon, ang tanong ng karamihan, kung sino kaya ang makakatalo sa defending champion. Dahil winalis na naman ulit ng defending champion ang kompetisyon sa elimination round na may perpektong 11 panalo sa PVL Second All-Filipino Conference. At nagawa ito ng Cool Smashers nang wala ang star setter na si Gia de Guzman. At wala rin ang 2022 Invitational Conference Finals MVP na si Ced Domingo. At kasama ang 3 beses na MVP na si Tots Carlos from the bench. At partida, hindi din babad sa laro si Alyssa Valdez. Sa pagkakataong ito, ang semifinals ay magtatampok ng best of 3 na format. At sa unang bakbakan, Creamline versus Cherry Tigo crossovers. Sa pre-elimination round, natalo ng Creamline at Cherry Tigo sa loob ng 4-setter match. Ang bakbakan ng dalawang kupunan, ang Cherry Tigo ay hindi naman inasahan na hindi mga 100% ang mga manlalaro ni Coach Kung Fu. Lalong-lalo na si Jasmine Nabor na masama ang pakiramdam. Hindi naman pwede ang backup setter nito na si Cagande dahil may injury pang inaalagaan. Samantala, alam naman natin na simulat sa pool wala ang core players ni Coach Sherwin, pero marami pa rin siyang mahuhugot from the bench. Gayunpaman, a win is a win pa rin naman para sa Cool Smashers. As usual, si Ea Laure ang lethal weapon, meron ang crossovers, na sa ngayon ay tumatakbong MVP sa conference na ito. Siya ang ikatlong nangungunang top scorer na may 186 points, pang-apat naman sa spiking na may 35.55% success rate, at pang-5 sa mga top servers na may 14 service aces. Ngunit makakalaban niya sina Galanza at ang iba pang double-digit na mga scoring machine ng Creamline, at yun ay sina Carlos at Michelle Gumabao. Samantala, kapansin-pansin naman ang pambihirang ginawa ni Gemma Galanza dahil nagbibigay siya ng consistent sa floor defense with receiving efficiency of 36.24% at nakapagtala rin ng 2.50 excellent digs sa bawat set. Talagang wala na tayong masasabi sa galawang meron si Galanza. Mapa-opensa man o depensa, talagang maaasahan siya sa lahat ng bagay. At alam nyo ba kung magbabalik tanaw tayo noong 2021 Open Conference Finals, the last time na nagharap ang Creamline at Cherry Tigo sa finals, ang crossover ay mayroon pang magkapatid na Jaja Santiago at Dindin Santiago Manabat upang talunin ang Cool Smashers sa 3 laban sa Ilocos Bubble Finals noong 2021. But this time, wala ang magkapatid na Santiago, ngunit maaaring gampanan o bigyang mahika ng magkapatid na Laure. O baka naman ito ang pagkakataon ng Gemma at Mafi Galanza sister tandem sa pink side. Ang Creamline ang nangungunang kupunan sa top setting, dahil yan kay Kyle Negrito. At pinangunahan ng Cool Smasher sa spiking tulad na lamang ni Galanza, Gumabao at Carlos. Isang lethal na playmaker naman si Nabor at nakakapaghatid ng excellent sets, mabibigat na service aces at malulupit na spike. Ang isang attacking setter ay isang maituturing na lethal weapon ng isang kupunan. May isang red flag naman ang Creamline at yun ay ang sobrang magbigay ng puntos sa kalaban. Ang tanong sa darating na semifinals, mababawasan na kaya nila ang mga errors? Sa kanilang preliminary match-up laban sa Cherry Tigo, nakagawa ng 29 errors ang defending champions. 20 siyam. Iyan ang higit pa sa isang set na halaga ng mga puntos. Bagamat attacking team man silang maituturing, pero kailangan pa rin nilang solusyonan ito. Isa pa ring makamandag ang Carlos at Pons pagdating sa substitution.
Habang paminsan-minsan naman pag kinakailangan na ang clutch queen nilang si Valdez, ay doon nga lang din pinapasok ni Coach Sherwin. Samantala ang Cheritigo ay kailangan makakuha ng mas maraming magic bunot bukod kay Ces Robles, kung gusto nilang mapatalsik sa trono ang Cool Smashers. Ang Choco Mucho naman na halos maperpekto ang elimination round na mayroong 10 panalo at 1 talong record. At ang Signal naman ay nagkaroon ng 8 panalo at 3 talong record. Sa preliminaries, winalis naman ng Choco Mucho ang Signal at matagal-tagal hinintay ng Choco Mucho na makuha ang straight sets na panalo sa mahabang panahon. Ito ay walang singtamis na tagumpay para sa mga Flying Titans. Ang kanilang unang laban kontra sa Signal ay mula pa noong April 2022. Ang karanasan nila sa VTV Cup sa Vietnam at ang unti-unti nilang pagtanggap sa sistema ni Coach Dante Alinsunurin ay tila isang milagro para sa Ubi Girls dahil hindi na sila natalo pa pagkatapos ng kanilang unang araw na pagkatalo sa Creamline. Actually, ang Choco Mucho ay technically nagkulang na naman sa manlalaro, kung saan si Descheng ay nagtamo ng ACL injury sa panahon ng elimination round. Pero buti na lang at marami na ang nag-step up, gaya ni Isa Molde at Regine Arucha. Si Tang Ponce ay naging isang lethal weapon naman pagdating sa floor defense pagkatapos ng VTV Cup. Habang ang HD Spikers ay wala naman ang kanilang pinakatatanging team captain na si Rachel Andakis. Ngunit kalmado namang pinuna ni Ces Molina sa gitna ng pressure sa tulong ng power rookie na si Bunny Gander, pati na rin ang mga steady middles na sina Rere Meneses at Roslyn Doria. Ang magkaibigang Jel Cayuna at Dina Wong naman ngayon ang mag-uutakan sa diskarte, habang si Ces at si Sisi naman ang maghahampasan. Tinapos ni Boss D ang preliminaries bilang top setter na may average na 5.08%. Pang-apat naman si Cayuna na may 4.44%. Si Wong ay mayroon ding 1 to play bilang kanyang arsenal, habang si Cayuna ay nakakuha ng mga punto sa service line bilang pangalawang pinakamahusay na server. Ang tanong ngayon, kung gaano kaya nila kahusay na gamitin ang kanilang mga blockers at spikers para lituhin ang kanilang mga kalaban. Samantala, hindi naman mapag-aalin lang na si Rondina ang MVP para sa Choco Mucho bilang pangalawang nangungunang scorer ng liga na may 194 points. Kilala din na beach volleyball queen sa kanyang pagiging explosive high-flying spiker at pati na rin sa kanyang pambihirang reception efficiency at nakapagtala ng 39.77%. Sa kabilang banda, si Ces Molina naman ang ika-6 na top scorer na may 172 points. Kung kinakailangan ng puntos, ibigay mo lang sa reigning Invitational Conference MVP at siguradong palong-palo at papatayin niya ang bola para sa Signal. Magbalik tanaw tayo noong 2022 Open Conference at yun ay labanan para sa bronze. Ang huling beses na nanalo ang Choco Mucho laban sa Signal, ito ay Game 1 sa Battle for Third sa 2022 Open Conference na umabot sa 4-setter match. At nakabalik naman ang HD Spikers sa laro at naipanalo ang Game 2. Ngunit ang format ay umaasa sa result ng final series na napanalunan ng Creamline sa 2 laro lamang. At nangangahulugan iyon na walang Game 3 para sa Choco Mucho at Signal at nakuha ng HD Spikers ang medalya sa pamamagitan ng point ratio. Kaya simulat sa pool may hugot na ang mga Flying Titans sa Signal noon pa man, habang binigyan naman ni Coach Dante ang kanyang mga manlalaro ng sangkaterbang kumpiyansa sa panahon ng preliminaries na may iba't ibang spikers na umaangat sa isang laro. Alam naman nating malalim naman talaga ang bench ng Choco Mucho, lalo na ang mga veteranong sina Cass Tolentino at Bea De Leon na palaging handa sa bakbakan. Si Jovelyn Gonzaga naman ang nagbibigay ng katatagan sa presensya ng Signal. Alinman sa mga puntos, blocks o digs, kasama ang libero na si Bea General. Habang si Bunny Gander ay magpapakitang gilas naman sa kanyang mga seniors sa Ateneo Blue Eagles. Isang showdown kaya ang mangyayari para sa kanila? At mapipigilan kaya ng mga magigiting na middle blocker na sina Rere at Doria ang mga firepower nila Sisi at Molde?
Ang bakbakan ay magsisimula na ngayong Huwebes ang PVL Second All-Filipino Conference Semifinals, kung saan makakalaban ng Creamline ang Cherry Tigo sa alas 4 ng hapon at Choco Mucho ay makakaharap naman ang Signal sa alas 6 ng gabi. Sino sa palagay nyo ang makakakuha ng unang panalo? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spark the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.